Ang magkakaiba ang buhay na pinagkaloob sa atin. Minsan sa buhay may pinapakilala sa atin at kapag ginawa natin ang tama ay may maaambag tayo na ikagaganda ng landas nila. Ikaw, kabarangay, ano ang gagawin mo kapag may ipinaharap sa iyo na nangangailangan ng iyong pag-intindi? Dear Papa Dudut, isang maligayang araw para sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Gusto ko lamang sabihin na sobra ko pong nagustuhan ang mga ibinahagi ninyong kwento simula nang marinig ko ang tungkol sa programa ninyo. Hindi lang ako nalilibang, minsay may napupulot din akong aral. Araw-araw namin kayong sinusubaybayan ng asawa ko habang nag-aasikaso kami sa aming hardware store. Siya nga pala, ako si Benny. Mahigit 50 anyos na sa ngayon. Meron akong hardware shop malapit sa Abad Santos Avenue sa Tondo, Manila. Mahigit kumulang na 3 dekada ko na itong itinataguyod. At binabala ko nang ipamana ito sa 2 kong anak. Sa shop na umikot ang buhay ko, Papa Dudut. Kasama ang asawa ko, binuhay namin ang mga anak namin sa pamamagitan ng aming negosyo. Masasabi ko namang successful ang buhay, Papa Dudut. Napagtapos ko ang mga anak ko sa kolehiyo at stable ang negosyo namin. Desente ang aming pamamahay. Wala akong kaaway o inagrabyadong tao. Pero hindi ko ito lahat narating nang walang pinagdaanan. May mga araw talaga na naiisip ko noon na paano na lamang kapag hindi naging ganito ang buhay namin. Kaya araw-araw ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na maayos ang kalagayan ng pamilya ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay may nangyari sa amin noon, kaya ganito na lamang kahalaga ang turing ko sa kalagayan ng pamilya ko at sa shop namin. Pakiramdam ko'y hindi kami pinabayaan ng Panginoon at masasabi kong parang binigyan kami ng pangalawang pagkakataon. 15 taong ko na rin kinikimkim ang pangyayaring ito. Naway makatulong ang pagbabahagi ko sa inyo para mapatawad ko ang sarili ko na nagawa ko sa nakaraan. Noong taong 2008, may naging regular customer ako sa hardware store namin, Papa Dudut. Bumisita siya sa shop namin at pinag-usapan namin ang tungkol sa isang taong hinding-hindi ko makakalimutan. Hi Benny! Sir Carl, welcome po! Welcome! Ano po sa inyo? The usual. May mga kailangan ulit akong bilhin para sa residential unit na ginagawa namin. Kailangan nyo ba ngayon ng fixtures? May bagong klase ako. Tiyak na matutuwa ka. Matibay pero swak sa budget. Maganda pa ang itsura at bagay sa mga design na anumang itatayo nyo. Ganun ba? Patingin nga ako. May mga brochure ka ba ng mga bago mong produkto? Meron sir. Ito po. I-check ko to next time. Sige po. Yung dati kong binibili na lang muna ang kukunin ko. Kailangan ko rin ng plywood at 2x2. Ano pong klase ng plywood? Meron po kaming iba't ibang klase. Gusto niyo pong tignan? Saka na. Nagmamadali kasi ako. Ikaw na bahala kung anong mas magandang klase. Sige po sir. May kailangan pa po kayo? Ito yung listahan ng mga kailangan ko. Pakicheck na lang tapos babayaran ko na lang sa credit card. Aba, marami-rami rin po pala ang bibili niyo ah. Pakiready na lang Benny ha. Pipick upin ko na lang mamaya. May pupuntahan pa kasi ako. Sige po, ako nang bahala rito. Tawagan mo na lang ako sa phone ko kapag ready na siya for pick up. Opo Sir Carl. Sige, mauna na ako. Uy, nako. Hanggang dito ba naman nakakarating to dito? Sino po? Nakikita mo ba yung pulubi na nakatayo dun sa may likod ng sasakyan ko? Saan po? Ah, nakita ko na. Bakit po? Anong meron sa kanya? Siya yung pulubi na araw-araw nagpupunta sa construction site. Talaga? Anong ginagawa niya dun? Namamasura.
Marami kasi kaming basura sa site. Lalo na yung mga kahon ng mga ino-order naming materyales. Isama mo pa yung mga boteng pinag-iinuman ng mga trabador namin. Lagi niyang kinakalkal yung basurahan para mga lakal bago kunin ng basurero yung mga basura. Ganun po ba? Dami siguro niyang nahahakot sa basurahan niyo. Marami talaga. Walang humpay yan kung mangalkal mula sa mga karton, plastik, bote at kung ano-ano pa. Hindi lang pala ako may suki. Pati kayo may suki sa site niyo. Kaya nga mukhang paikot-ikot lang pala siya sa lugar na to kung saan na nakakarating. Mukha nga po. O siya sige, maiwan na kita. Babalikan ko na lang yung mga in-order ko mamaya kapag ready na for pick-up. Sige sir, salamat po. Ano na naman kayang trip ng pulubing to? Mukhang sa harapan ng shop tatambay ah. Hoy! Huwag ka tumambay dito! Ang baho mo! Baka umiwas mga customer ko dahil sa'yo. Sige, alis! Di mo ba ako narinig? Sabi ko, umalis ka sa harap ng shop ko. Anong ka dyan? Umalis ka na rito. Kapag di ka umalis, hampasin kita ng 2x2. Noong panahong yon ay naging abala ako sa shop kaya panandali ang nawala sa isip ko ang pulubi. Porsigido akong palaguin ang negosyo ng pamilya namin kaya tuloy-tuloy ang paghanap ko ng mga produktong maibebenta ko, Papa Dudut. Madalas ang pagtawag ko sa mga supplier at ahente ng mga produkto para magtanong, mag-order at mag-follow up sa kanila. Minsan ay ako mismo ang nagpupunta sa mga warehouse para i-check ang mga produkto ng aktwal kaya palagi akong nasa labas. Pinupuntahan ko noon ang mga supplier sa Divisoria at Binondo. Bumibili ng mga maramihan sa kanila at dinadala sa shop ko para maging paninda namin. Madalas ay lumalayo pa ako hanggang sa Bulacan, Cavite at sa iba pang may paggawaan ng materyales para makita ng malapitan ng mga produkto nila. Matyaga kong hinahanap noon ang iba't ibang produktong maaari kong ibenta basta't may kinalaman sila sa construction. Pinipili ko ang mga produktong alam kong malakas bumenta at hanggat maaari ay mura pero di kalidad pa rin. Nalalapit na noon ang pagtungtong ng mga anak ko sa high school. Ang plano ko noong taong yon ay mapaaral sila sa pribadong paaralan. Yung prestihiyoso at maayos ang pagtuturo sa mga mag-aaral. Kung may maibibigay ako sa kanila bilang kanilang tatay, yon ay ang kanilang edukasyon para sa kanilang kinabukasan. Ito ang pananaw ko kaya ganito kalakas ang hangarin kong mapalaki ang negosyo. Sa isip ko ay kapag lumakas ang negosyo namin ay mapapaganda ko rin ang buhay ng pamilya ko, lalo na ng mga anak ko. Nag-isip ako noon ng mga pupwedeng gawin para mapalago ang hardware namin, Papa Dudut. Binala kong bumili ng dagdag na produkto para dumami ang aming inventory. Tuwing may malalaking desisyon ako ay nagsasabi ako sa aking asawa upang mapag-isipan ng masinsina ng gagawin. Sa pag-uusap namin ng misis ko ay isang bagay ang nalaman ko sa kanya na kinagulat ko. Darling, sa tingin mo, maganda bang ituloy ko yung pagkuha ng mga ilaw na sinasabi ko sa'yo? May kamahalan pero maganda naman. Sa palagay ko okay lang. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Tsaka may tiwala ako sa'yo. Nagdadalawang isip lang kasi ako eh. Paano kung di bumenta? Baka kasi masyado mahal para sa mga customer. Sayang lang ang pera sa pag-angkat kung di naman mabibili. Benny, isipin mo na lang kung maging mabenta yung mga ilaw na sinasabi mo. Eh di mababawi din natin kagad yung puhunan natin. Hindi naman mabubulok yung mga ilaw na yan eh. Hindi tulad ng mga pagkain. Kung hindi man bumenta kagad, maghintay lang tayo. May maghahanap din nun. Sa bagay, may punto ka naman.
Lalakasan ko na lang ang loob ko. Susubukan kong ibenta yung mga bagong produkto na nakuha ko. Basta, kahit anong mangyari, ibibigay kong pinaka-best ko para sa pamilya natin. Alam ko naman yon. May tiwala ako sa'yo. Yan nga yung nakita kong ugali mo noon pa, kaya ako na-inlove sa'yo eh. Ang sweet mo talaga. Di na natin kailangan ng dessert. Hindi na raw kailangan ng dessert. Abay kung ganon, sa akin na lang yung natitirang donut sa ref ha? Sige lang. Alam ko naman paborito mo yun. Paubos na nga eh. Ubusin mo na para malinisan yung ref. Magtatapon pa ako ng mga basura mamaya. Ay, siya nga pala. Naalala ko lang tungkol dyan sa pagtatapon ng basura. Bakit? Ano meron? Nung nakaraang mga linggo, nung nagpunta kang Sambales para bumili ng supplies, di ba ako yung nagbabantay sa shop noon? Oo, tapos? Napansin ko kasi na tuwing umaga pagbaba ko para magbukas ng shop, nakakalat yung mga basura natin. Nakataob yung basurahan at nakatiwangwang yung mga basura. Talaga? Mga aso't pusa sigurong gumagawa nun. Pasaway talaga yung mga yun. Yun din ang akala ko nung una. Pero nung minsan, naabutan ko yung dahilan kung bakit palaging nagkalat ang basura natin sa harapan mismo ng shop. Tao ba? Oo, pulubi yata. Pulubi? Mga ngalakal o taong grasa, pulubi, hindi ako sigurado eh. Basta naabutan ko siyang hinahalongkat yung basurahan natin. Naghahanap siya ng mga bote tsaka mga lata. Okay lang sana yun. Ang kaso hinahayaan lang niya yung mga kalat. Doble trabaho tuloy. Kasi imbis na magbukas na ako ng shop, magwawalis pa ako ng mga kalat sa harap. Anong itsura niya? Siguro mga kasing tangkad mo siya. Sunog na sa araw yung balat niya. Kasing itim na nga siya ng kape. Madumi yung katawan tapos mahaba yung buhok niya. Mukhang malagkit pa nga tsaka buhagag na hindi sinusuklayan eh. Basta madungis siya. Naalala mo ba kung anong suot niya o kung may bitbit siya? Butas-butas yung damit niya. Kulay puti siguro yun noon pero mukha ng gray sa dumi ngayon. May malaking sako din siya na lalagyan ng mga kalakal niya ba't mo ba natanong? Kilala mo ba siya? Naalala ko lang yung napag-usapan namin ni Sir Carl na pulubi. Palagi raw yung pag-alagala para maghakot ng basura. Baka siya na nga yun. Hindi nga kaya? Gusto ko lang namang malaman mo para hindi ka magulat pag nadatnan mo siya. Usang gala naman. Pati ba naman sa atin manggugulo siya? Sa harap pa talaga mismo ng shop natin. Hayaan mo na nga. High blood ka kagad. Madali lang namang iligpit yung mga kalat. Huwag mo sanayin yun. Nakakaya sa mga makakakita. Ano na lang iisipin ng mga customer kapag nakita nila yung mga kalat? Alam mo rin naman na may klase mga paninda natin. Binabalak na nga natin palakihin yung business natin tapos sisirain lang ng pulubing yun. Linisin na lang natin kaagad. Ang sa akin lang naman, wala naman siyang ginagawang masama sa atin. Hindi lang niya siguro naiisip na nakakaabala sa ibang tao yung hindi niya pagliligpit ng mga kalat. Sa tingin ko, hindi naman niya sinasadyang makaperwisyo ng tao. Kapag nakita ko ulit yung mukha ngayon sa tapat natin, makakatikim talaga siya sa akin. Nakaramdam ako ng pagkairita nang malaman kong may isang pulubi ang nagkakalat sa harap ng shop namin. Nasa harap pa man din ng shop ang basurahan namin at hindi talaga kaaya-ayang makita ng mga customer kapag nakatiwangwang ang mga retaso ng kahoy at pera-perasong supot ng plastik sa daanan nila bago makapasok sa shop. Papadudot, nakakahiya kasi sa pakiramdam kapag makalat ang shop lalo na sa mga bigating kliyente tulad ni Sir Carl na may kaya at maraming binibili sa akin. Ayaw kong makita nilang mukhang tapunan ng basura ang shop namin. Sa isip ko ay hindi ko hahayaang magmukhang pipitsugin ang pinaghirapan kong negosyo. Napuno ako ng pagkayamot nang malaman kong paulit-ulit itong nangyayari. Sinabi ko sa sarili ko na kapag makita ko ulit ang pulubing ito na kinakalkal ang basurahan namin ay ipapakita ko sa kanya na hindi siya katanggap-tanggap sa lugar ko. Lingid sa kagustuhan ko ay dumating nga ang araw na mas malala pa ang tagpong nakita ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasa iisang building lang ang shop at bahay namin.
Tatlong palapag ang naturang building kung saan sa unang palapag ay makikita ang hardware store namin. Ang ikalawang palapag naman ang nagsisilbing bodega. Nasa harap naman ang shop namin ang parking para sa mga customers. May gripo rin sa gilid nito na maaaring gamitin ng mga customers na panlinis para sa kanilang sasakyan. Masaya ako sa kinatatayuan ng shop namin ngayon, Papa Dudut. Marami kaming mga regular customers na mula pa sa iba't ibang mga lugar. Simple, tahimik at masaya din ang buhay namin. Naging routine ko na noon ang magkape at kumain ng pandesal tuwing umaga bago magbukas ng shop. Pero dumating ang araw kung kailan ay bigla na lamang kaming ginulo ng isang tao. Isang araw habang nag-ready ako para buksan ang shop ay isang tao ang nadatnang kong mahimbing na natutulog sa harapan nito. Nakahiga siya sa nilatag niyang karton at isang sako ang nakataklob sa katawan niya. Nang lapitan ko ito ay agad na nag-init ang ulo ko nang makitang eto ang pulubi na nabanggit sa akin ni Sir Carl. Anak ng toko ah! Ginawa mo ng bahay itong shop ko! Umalis ka dyan! Hoy! Naririnig mo ba ako? Masyado ka na nagpapasarap dito ah! O ba't ayaw mo talagang gumising? Hoy! Gumising ka! Hoy! Sabi ko gumising ka dyan! Walang iya naman oh. Ang himbing ng tulog nito ah. Teka nga, makaharap ka na ipampapalo ko sa'yo. Kapag ikaw hindi ka pa bumangon dyan, kakalampagin ko yung mga lata mo. Ayaw mo talaga gumising? Kapag hindi ka pa umalis dito, tatadyakan na talaga kita dyan. Hoy! Isa! Dalawa! Tatlo! Gumising ka na sabi! Ano? Masarap bang masipa? Mabuti naman at gumising ka na. Masarap bang matulog dito sa harap ng shop ko? Sige, umalis ka na. Baka maabuta ka pa ng sino, nakakaya. Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan ha? Dali mo! Kunin mo na yung mga maruruming gamit mo! Lumayas ka sa tapat ng shop ko! Ano? Hindi ko ba marunong magsalita? Pipi ka ba? Teka, parang luminis yata yung balat mo ah. Hindi ka masyadong magrasa. Aba, may dala-dala ka pang sabon ah. Sandali lang, dito ko ba naliligo? Ginagamit mo ba yung gripo namin? Ang kapal naman ng mukha mo para gamitin ang tubig ko na walang paalam. Alam mo ba sobrang mahal ng tubig ngayon ha? Ano, nagpapaawa ka pa sa akin? Hindi ako maawa sa'yo. Ikaw ang nagkakalat dito sa shop ko, perwisyo ka. Umalis ka na bago pa mag-iinit ang ulo ko. Ha? Ano ba? Di ka ba marunong magsalita? Hindi kita maintindihan. Magsalita ka nga na maayos. Ba't mo tinuturo yung gripo, ha? Gusto mo ng tubig? Humingi ka na maiinom. Maiinom pala gusto mo, ha? Sandali lang, huwag kang aalis dyan, ha? Sakto, nakakabit na yung hose sa gripo. O eto. O yan, tubig para sa'yo. Namnamin mo. Sana mapawi uhaw mo. Inurin kita dyan eh. Ano, masarap ba maligo ha? Lululuran talaga kita pag hindi ka umalis dito. Ano? Layas! Sige, tumakbo ka! Isaw mo pati mga basura mo! Huwag ka nang babalik dito! Papadudot na pagtanto ko sa katagalan na ang pulubi na pilit kong pinagsasabihan ay isa palang pipi. Kahit na ano palang pangangatwiran at pagpapaliwanag ang ibigay ko sa kanya ay hindi niya kailanman maiintindihan. Kung may hinayaan man siyang malamang ay tinitikom na lamang niya ang kanyang bibig.
kung meron siyang gustong sabihin at kinikimkim ang mga pinagdadaanan niya. Itinanong ko din sa sarili ko kung may inuwian pa ba siya o kung nasaan ang pamilya niya. Maaring naligaw siya at dahil sa kapansanan niya ay hindi na siya nakauwi sa kanila at maaari ring pinabayaan na talaga siya para mamuhay ng mag-isa at mamalimos sa kalsada. Papadudot ng panahong yon ay determinado na talaga akong palaguin ang negosyo ko. Naglakas loob akong maglabas ng puhunan at bumili ng mga mamahalin at mapoporma na lighting fixtures o mga ilaw gaya ng chandelier, accent lights at wall lights. Hindi naman sa pagmamayabang pero alam kong lubos na gumanda ang itsura ng shop ko. Pang sosyal at pangmayaman na mga bagong produkto na binalandra ko sa shop ko. Sino mang mapapadaan sa kalye namin ay masasabing malaki ang ginanda nito kumpara sa mga nakapaligid na gusali. Angat ang pwesto ko. Agaw atensyon ng mga nakadisplay na ilaw na sari-sari ang disenyo. Ipinaayos ko pa ang mga nakadisplay, yung nakikita at nahawakan ng mga kliyente ang mahalagang produkto ng aktwal. May pwesto ang materyales na para sa bubong at may pwesto rin para sa flooring o tiles para sa sahig. May mga sample ng iba't ibang klaseng pintura at ang pagkakaiba sa kulay, kintab at tekstura. Positibo ang pakiramdam ko noon na dahil sa mga ipinundar ko ay mas lalo kaming lalapitan ng mga kliyente. Ang hindi ko na lamang hawak sa aking mga kamay ay ang muling pagsulpot ng pulubi. Namamalagi pa rin siya sa labas ng shop ko na parang isang daga, Papa Dudut. Ang presensya niya ang naging panira sa shop ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Aba, dito na naman natutulog tong kumag na to. Yan! Di nasipaan na naman. Kapag hindi ka pa gumising dyan, 2 por 2 na ipapalo ko sa'yo. Ano? Dito ka na naman matutulog? Ano akala mo sa harap ng shop ko? Hotel? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko nandito ka? Kahit anong gawin mo, hindi ako papayag na pakalat-kalat ka rito sa harap ng shop ko. Iligpit mo na yung mga karton at sako mo at lumayas ka rito. Oh, ba't ganyan ka makatingin sa akin? Yan na naman yung mukha mo nagpapaawa eh. Hindi mo ako madadala dyan sa paawa effect mo. Alis na! Wala akong pakialam kahit na umuulan. Itatapo ko yung mga gamit mo sa putik. Yung bote mo ng inumin, yung sako mo, at kung anumang hinakot mo, itatapo ko yung lahat. Kung ayaw mo pang kumilos dyan, ako magdadala sa'yo palabas. Ayaw mo talagang kumilos, ha? Halika rito! Di ba sabi ko sa'yo itatapo ko sa putik mga gamit mo pag di ka umalis? Huwag mo akong hawakan! Ano ba ang baho mo? Umalis ka rito! Tumigil ka! Ang pangit mo umiyak! Wala akong pakialam kung mababad ka sa ulan. Maghanap ka na ibang matutuluyan mo kung may tatanggap sa'yo. Yan ba yung mga gamit mo? Ano ba't tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na rito! Ano? Di ka rin? Huwag mo sabing wala kang naririnig. Ayaw mo talaga umalis, ha? Oh, ba't ka lumulunod sa harap ko? Tumayo ka dyan, nakakaya ka. Baka kung sino pa makakita sa'yo. Benny! Ang lakas ng boses mo! Hindi nga ito lugar para sa'yo. Mula sa loob. Hanap buhay namin to. Ano bang ginagawa Lalayuan ako mo? ng mga customer pag nakita ka nila. Benny! Pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala dito. Kuya. Oh, hetong payong oh. Pwede bang umalis na kayo rito? Ba't mo binibigyan ng payong yan? Benny naman. Tao rin siya. Sumusobra ka na sa inaasta mo ha. Tigilan mo na siya. Ilang beses ko na kasi pinapalis yan eh. Nakita mo na ngang malakas ang ulan. Hahayaan mo na lang ba siyang maulanan? Hintay na lang nating tumila yung ulan. Nakikisilong lang naman yung tao eh. Ako ba pinalalabas mo mukhang masama ngayon? Para sa atin naman kung ba't ko pinapalis yung kumag na yan eh. Di ikaw na magpalis dyan. Para makita mo kung gaano kahirap palis itong pesteg to. Saan ba kasi nagmumula yung galit mo ha? Wala naman siyang ginagawang masama sa atin. Ayoko lang naman mawala ng customer dahil dyan sa dugyot na yan.
Alam mo ba nung nagpunta rito si Sir Carl, kita sa mukha niyang dirindiri siya sa pulubing to? Salot siya sa lipunan natin eh. Baka siya pa maging dahilan ng pagbagsak ng negosyo natin. Nako, Mali bang ginagawa ko para matauhan yung pulubing yan? Hinahayaan ko na nga lang siya minsan eh. Pero habang tumatagal, mas lalo siya namimihasa. Maayos ko siya pinakikiusapang umalis. Hindi siya nakikinig. pumasok ka na muna sa loob ng shop, Benny. Basang-basa ka na rin eh. Magpalit ka na ng damit at baka magkasakit ka pa niyan. Ay, bahala kayo. Magpatila ka na muna ng ulan, ha? Huwag mo nang pansinin yung asawa ko. Pagkatila ng ulan noong araw na binulyawan ko ang pulubi ay sinilip ko ang basurahan namin. Nabawasan na ito ng mga karton ngunit maayos nang nasa loob ng basurahan ang mga basura. Regular ko pang minanmanan ang basurahan namin upang linisin ito dahil nasanay akong kinakalat ito ng pulubi pero araw-araw ay inaabutan ko itong nasa maayos ng kondisyon. Nakaramdam ako ng kirot sa aking konsensya pagkatapos ng araw na yon na pinagalitan ko ang pulubi, Papa Dudut. Akala siguro ng mga tagapakinig ng inyong programa ay masama akong tao. May puso naman ako at hindi ko gustong nagpapaiyak ng iba. Kaya lang nang panahong yon ay nangingibabaw ang irita ko sa pulubi pati na ang kagustuhan kong magpasikat sa mga customers. Sa kabila ng paninigaw at pananakit ko sa pulubi ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtulog sa harapan ng shop hanggang sa nakagawian na niya ito. Tuwing nakikita ko siya noon ay palagi ko siyang pinapalayas. Kapag gising na siya sa umaga ay natatanaw niya akong papalapit ay nagkukusa na siyang umalis para iwasan ako. May mga araw din na pagdating ko ng shop sa umaga ay wala na siya pero alam kong nanggaling siya doon dahil sa iniwan niyang karton. Palagi kong itinatapon ang kanyang higaan tuwing nakikita ko ito para ipahiwatig na ayaw ko siyang bumalik pa. Ang nasa isip ko noon ay nararapat ang ginagawa ko. Na ang ibang taong nasa kalagayan ko ay ganito rin malamang ang gagawin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasanay na ako noon na palaging nagliligpit ng kanyang hinihigaang karton. Hanggang sa dumating ang araw na natigil na lamang ang paglatag ng karton sa harap ng shop. Wala na akong higaang karton na nililigpit. Bakante nang muli ang puwang sa harapan. Lumuwag ang espasyo at wala nang sinumang nakatambay pa rito. Nung una'y natuwa pa ako, ang nasa isip ko ay sa wakas ay natapos ng kalbaryo ko. Kusa nang lumisan ang pulubi at hindi na sasakit ang ulo ko sa pagpapalaya sa kanya. Hindi ko na poproblemahin pa ang pagsulpot niya. Bumalik ang aking customer na si Carl para muling bumili ng materyales. Matapos ang aming transaksyon ay napatayo na lamang ang balahibo ko nang ikwento nito. Ang isang bagay na kinagulat ko ng labis, Papa Dudut. Good morning, Benny. Sir Carl, good morning din po. Kamusta na po kayo? Kailan po kayo ulit bumalik Okay lang naman ako. Ganda na ng shop mo Lumaki ang espasyo at marami na rin nakadisplay ng materyales. Maaliwalas din ang mga ilaw na ginamit mo dito sa hardware mo. Opo, di ko po tinipid ang mga pinadagdag ko. Sinigurado ko magiging maayos talaga ang shop. Ngayon lang kasi ulit ako nakadalaw sa'yo kaya ngayon ko lang nakita ang mga pinagawa mo dito. Oo nga po Marami na rin nangyari mula nung huli tayo nagkita. Naku, sinabi mo pa. Ano po sa inyo ngayon, sir? Patapos na ang ginagawa naming residential unit. Gusto kong tingnan ng mga klase ng ceramic tiles na meron ka para mapagpilian ko. Sige po. This way po para sa tiles namin. Nasa kabilang kwarto po. Bago po itong klase ng tiles namin. Maputi pero hindi dumihin. Kung para sa living room naman, may mga magagarbong pattern kami na madaling bagayin sa classic na design sa bahay. Kung ang hanap nyo naman… Sir Carl, ayos lang ba kayo? Oo naman, ayos lang ako. Para matamlay po kayo Pagod lang siguro. Wala rin kasi akong maayos na tulog Parang ang stressed po kayo.
Hindi ba dapat masaya kayo kasi patapos na yung project nyo? May pinagdadaanan po ba kayo? Hindi naman sana nangihimasok ako. Pwede po bang malaman kung may nangyari sa inyo? Ay, sa totoo lang, meron nga. Ano pong nangyari, sir? Sa atin na lang to ha. Di kasi talaga namin to pinagkakalat. Di pa nga namin alam kung paano sasabihin sa may-ari ng residential unit yung nangyari. Baka kasi kung anong isipin nila eh. May hindi kasi magandang naganap. Mukhang seryoso po yan ah. Naaalala mo ba yung pulubing sumunod sa akin dito sa hardware mo noon? Yung taong grasa? Opo. Sa katawan at muka. Ginulpi siya, Benny. May saksak din sa bandang tiyan niya. Nakakalat ang dugo sa mga sako ng buhangin namin sa construction site kung saan siya tinapon. Ibig sabihin, pinatay siya? Sino namang gagawa nun? Paano niyo siya nakita? Yung mga trabador namin ang unang nakakita sa kanya. Tinapon yung katawan niya sa likod ng mga sako ng buhangin. Grabe naman yung ginawa sa kanya. Kailan niyo po siya natagpuan? Nasaan po yung bangkay niya? Nung linggo. Sa ngayon, nasa punerarya pa rin yung bangkay niya. Hinihintay nila kung may pamilyang magke-claim sa kanya. Hindi ko maisip na may makakagawa nito sa kanya. Mga walang awa. Baka pinagtripan siya. Nakakatakot na ang mga tao ngayon. Kayang-kaya nilang pumatay nang wala lang. Kaming lahat sa site, puro mga wala sa wisyo na nagtatrabaho dahil sa nangyari. Ay, tuwing gabi, bago ako matulog nai-imagine ko pa rin yung ginawa sa pulubi. Di ko mabura sa isip ko yung itsura niya. Nakaramdam ako ng paninikip sa aking dibdib nung malaman ko ang nangyari sa pulubi. Kahit saang anggulo tignan ay mali ang ginawa sa kanya. Sino man ay magugulantang sa ganitong klase ng balita, Papa Dudut. Naalala ko na may CCTV akong pinakabit sa harap ng shop at napagpasyahan kong silipin ang nilalaman nito sa mga nagdaang linggo. Matyaga kong pinasadahan ng bawat araw na nasa video. Habang pinapanood ang CCTV ay nadiskubre ko na tuwing gabi kapag nasa kwarto na kami ng misis ko ay bumababa pala ang dalawang anak ko at palihim na binibigyan ng pagkain ng pulubi sa labas ng shop. Sa iba pang video, 2:00 ng madaling araw ay nakita kong nakahilatang pulubi sa may maaninong bahagi ng shop nang biglang may dalawang lalaki ang dahan-dahang lumapit dito. Nakasuot sila ng itim na damit, may tela na nakatakip sa kanilang ilong at bibig. Mahirap maaninag ang kanilang mga mukha sa video. Ilang minuto rin na umaligid ang mga taong ito. Ang 4 na lalaki sa shop bago nila tinangkang pasukin ito. Hindi pa man nila nagagawa ang plano nila ay nagulat sila nang makita nila ang pulubi na lumapit sa kanila. Agad na kumuha ng nakakalat na 2x2 ang pulubi at akmang susunggaban ng mga lalaki. Nagsitakbuhan kaagad yung dalawa sa 4 na mga lalaki tapos ay mukhang papalagpasan na yung dalawa. Buti na lamang at hindi nila tuluyang pinatulan yung pulubi at nag-decide ng umalis at hindi na sila bumalik pa ng gabing yon. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik ulit yung 4 na lalaki at sa pagkakataong ito ay may dala na silang malaking sako. Makapal na lubid at patalim. Hinanap nila ang pulubi at agad siyang iginapos habang natutulog sa harap ng shop. Sinubukang manlaman ang pulubi pero nabusalan ang bibig nito, nakatali na ang mga kamay niya at pinagsusuntok siya hanggang sa siya'y hinimatay. Binalot sa sako ang katawan ng pulubi mula ulo hanggang bewang at binitbit siya papalayo ng shop. Sa sumunod na araw ay natagpuan na nga ang mga labi nito sa construction site ni Sir Carl. Lubos na nanghina ako sa pinanood ko, Papa Dudut. Nanginginig ang mga tuhod ko at nanlalamig ang mga palad ko habang pinagmamasdan ko ang CCTV footage ng pulubi at kung paano niya binantayan ang shop ko mula sa mga kawatan. Nakaramdam ako ng paghanga sa katapangan ng pulubi. Naantig ang puso ko sa ipinakita niyang malasakit para sa pamilya ko. Nang araw ding yon ay bumalik ako sa silid naming mag-asawa at ikinuwento ko sa misis ko ang mga nangyari sa pulubi.
Hindi ko napigilan ang bugso ng damdamin ko habang sinasalaysay ang ginawa ng pulube para sa amin. Sige, Benny. Iiyak mo lang yan. Hindi ko akalain. Hindi ko talaga alam. Akala ko makulit lang yung pulubi kaya ayaw niyang umalis. Akala ko peste lang siya sa buhay natin. Wala naman sa ating may gusto na mangyari yun. Naging biktima yung pulubi ng masasamang tao. Wala tayong kasalanan doon. Kung di pa sinabi ni Sir Carl yung nangyari, wala akong kamuang-muwang. Masaya pa ako na hindi ko siya nakikita eh. Pinatay na pala siya. Masama talaga ang ginawa sa kanya ng mga hayop na yon. Hindi rin ako makapaniwala na kaya nilang gawin yun sa isang inosenteng tao. Nasilaw sila sa mga bago nating display na mamahalin. Akala siguro nila makakanakaw sila. Tinangka nila tayong looban, pero napigilan sila nung pulubi. At dahil doon, binawian nila ng buhay yung tao. Sapat bang kapalit yun para sa mananakaw nila? Ang sama-sama ako sa pulubi. Sinigawan ko siya. Kung ano mga pinagsasabi ko sa kanya. Sinaktan ko pa siya. Tinadyakan ko pa. Halos wala akong pinagkaiba sa mga pumatay sa kanya. Huwag mong sabihin yan, Benny. Kilala kita. Mabuti kang tao. Kahit kailan hindi ka makakapanakit ng kapwa sa ganung paraan. Ginawa mo lang noon ang sa tingin mo ikakaayos ng hardware natin. Hindi ko talaga akalain na kung sino pa inalipusta ko, siya pang poprotekta sa atin. Naging kapalit pa yun ang buhay niya. Puro sama lang ng loob ang binigay ko sa kanya. Tapos ito pa ang kabayaran niya sa atin. Siguro nga pwedeng naging mas mahinahon sana ang pagtrato mo dun sa pulubi. Nasaktan na rin ako para sa kanya nitong huli na nakita natin siya. Humahagulgol na siya, tagmamakaawa sa'yo na wag mong ituloy ang pananakit mo sa kanya. Sa totoo lang, lumaki talaga ang ulo ko. Proud ako sa sarili ko na lumalakas ang kita natin sa negosyo. Kaya taas noo ko. Hindi ko namalayan na lumiliit na pala ang tingin ko sa iba na mas mababa sa akin. Yumabang na pala ako. Nakalimutan ko na magpakumbaba. Patawarin mo na ang sarili mo, Benny. Malamang pinatawad ka na rin niya. Kung tutusin, sa lahat ng sama ng loob na binigay ko sa kanya, kayang-kaya niyang hayaan lang yung mga magnanakaw na pasukin ng tindahan natin. Kung nagkataong di siya natutulog sa tapat ng shop, kung kusa na siya lumayo sa atin, malamang nalooban na tayo. Oo nga. Ang masakit pa sa akin, pinili ng pulubi na manatiling matulog sa tapat natin nang hindi ko alam ang tunay na dahilan. Akala ko wala lang siya ibang matuluyan na gusto lang niya sa lugar natin dahil malinis at may tubig sa mapagkukuhanan. Hindi ko man lang namalayan na buwababa pala ang mga anak natin tuwing gabi para pakainin siya. Nagmagandang loob lang sila sa kanya at pinakitaan siya ng kabaitan. Natutunan ng pulubi na mahalin ng mga anak natin. Napasaya nila yung pulubi kahit sandali. Ang babait ng mga anak natin. Sana nagsabi sila sa akin na pinapakain nila yung pulubi. Kanino pa ba naman sila nagmana ng kabutihan ng loob? Diba? Siyempre sa tatay nila. Siguro konting hinay lang sa negosyo. Yang pagiging mainitin ng ulo mo, nanggagaling yan sa stress mo sa hardware. Masyado ka na kasing nasusubsob sa trabaho at nakakalimutan mo ng bigyan ng oras sa mga bata. Namimiss ka na nga ng mga anak natin, Benny. Salamat, darling. Pinapalakas mo loob ko palagi. Ako na pala magsasabi sa kanila tungkol sa pulubi. Hindi pa nila alam na wala na siya eh. Wala na silang aabutan na makakain tuwing malalim na ang gabi. Dapat lang nilang malaman ang nangyari sa kanya. Papadudot nagpunta kaming mag-asawa sa punerarya para hanapin ang pulubi. Hindi raw nila matunton ang pamilya nito. Nang mga oras na yon ay gusto kong magbigay pugay sa pulubi at magpakita ng respeto sa naging buhay niya. Nagkusa akong sabihin sa mga nasa punerarya na aakuin ko na ang pagpapalibing sa pulubi. Sa huli ay pinalibing ko ang katawan ng pulubi sa pampublikong sementeryo.
Pagkatapos nga ng insidente ay nagtungo ako sa mga pulis para ibigay ang CCTV footage sa kanila. Nagbabaka sakali ako makatulong ito para mahanap nila ang dalawang salarin upang maiwasang maulit ang ganitong insidente sa tindahan at pinataasan ko na kagad ng bakod na nakapaligid sa building para siguraduhin hindi maaakyat ng sino mang magtangka ng hindi maganda. Pinagawan ko pa ng bakal na gate ang pintuan ng tindahan namin para mahirap pasukin ng kung sino-sino. Hindi na natatanaw ang loob ng shop kapag sarado ang tindahan. Hindi tulad ng dati na nakikita ang mga kagamitan sa loob dahil pinagyayabang ko ang mga paninda ko. Papadudot, ang pulubi ay parang hangin na sumulpot at nawala lang ng ganong kabilis. Tuwing pagsabit ng may naging palayaw din siya na ibinigay sa kanya ng mga anak ko na siyang pinalagay namin sa kanyang lapida. Paumanhin na hindi ko maibabahagi sa inyo ito dahil gusto ng mga anak ko na sa amin na lamang yung pangalan na ibinigay namin sa kanya. Napagtanto ko na hindi nagsabi sa akin ang mga anak ko na pinapakain nila ang pulubi noon dahil malayo ang loob nila sa akin. Mula noong insidente tungkol sa pulubi ay sinikap kong bigyan ng oras sa mga anak ko. Ipinaramdam ko sa kanila na proud ako sa kanila lalo na sa kabutihan ng loob nila. Malaki din ang pinagbago ko mula sa insidenteng yon. Pinili ko ring gumawa ng kabutihan sa kapwa. Mula noon ay hindi ko na kinakalimutan na tumulong sa aming simbahan tuwing may feeding hirapan sa kanilang buhay. Sa kasalukuyan, ang pamilya lang namin ang nakakaalam tungkol sa pulubi at sa ginawa niya para sa amin. Matagal kong hindi kinikwento sa ibang nakakakilala sa akin dahil alam kong may kasalanan ako sa mga nangyari. Papadudod, sa paglipas ng maraming taon ay hindi ko pa rin masabing lubos ko nang napatawad ang sarili ko, pero dahil sa pamilya ko ay natutunan kong tanggapin ang mga nangyari. Ang nangyaring ito ay naging daan para mas mapalapit ako sa mga anak ko. Kaya may kapayapaan na sa puso ko. Sana'y magsilbing aral sa ibang tao ang pinagdaanan ko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benny. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Love Stories. May mga tao na kinakasabikan tayong makitang muli. Gaano man katagal o kaiksi ang panahon na nagkahiwalay. Subalit may mga tao na nanaisin mo nang hindi na namang makita kahit na sobrang tagal nyo nang hindi nagkasama. Ikaw, kabarangay, sino ang taong gusto mo at ayaw mo nang makita? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang mga tagapakinig ng Barangay Love Stories? Nais ko pong ibahagi ang kwento ko at sana ay kapulutan din po ng aral. Ako po si Milet, 39 years old na sa kasalukuyan at nangyari ang kwento ko noong 25 years old pa lamang ako. 14 na taon nang nakakalipas. Matagal na po ang kwento ko pero gusto ko rin po sanang maibahagi. Noong pong panahon na yon ay mahilig po akong mag-buy and sell. Kahit maliit po ang kikitain ko ay tinutuloy ko pa rin dahil gusto ko naman po talagang gawin yon. Hilig ko na rin po kasi. Para sa akin ay tiyaga lang at lalaki din ang negosyo ko at balang araw ay kikita din ng malaki. May nanligaw po sa akin noong 23 years old ako. Siya po si Homer. Empleyado naman po siya ng isang malaking kumpanya noong panahon na yon. Mabait po si Homer kaya nahulog din ang loob ko sa kanya at naging magkarelasyon kami. Makalipas naman ang isang taon ay nagpakasal kaming dalawa. Noong po nanligaw siya sa akin ay inisip ko na hindi pa ako handa. Pero doon po talaga nauwi ang lahat, Papa Dudut.
Naging maganda naman po ang relasyon namin. Masaya kami at walang oras na sinayang para maiparamdam namin sa isa't isa ang pagmamahal namin. Pero hayaan niyo munang simulan ko ang lahat sa pagkakakilala namin para mas makilala niyo pa kami ni Homer. Nagawi po ako sa opisina nila dahil sa imbitasyon ng isang katrabaho niya. Dahil nga po sa negosyo kong buy and sell at doon na kami unang nagkakilala. Hindi ko pa kabisadong opisina nila kaya medyo kinakapa ko pa kung saan ang kinakaroonan ng pakay kong tao nang bigla kong lapitan ni Homer, Papa Dudut. Hello, Ha? I mean, hi. may maipaglilingkod ba ako sa'yo? Ha? Bakit parang gulat na gulat ka? Kasi naman sa bihis mo parang ikaw ang may-ari nitong kumpanya kaya nakakahiyang sa'yo ako magtanong. Bakit naman nakakahiya? Ibig mong sabihin, ikaw nga ang may-ari nitong kumpanya? Hindi. Ikaw niloloko mo ko. Hindi ah. Hindi kita lolokohin. Seryoso ako sa'yo. Okay. Teka, ano? Anong sabi mo? Sabi ko anong maipaglilingkod ko sa'yo. Hinahanap ko kasi si Mr. De La Paz. Nasa meeting pa siya. Ganun ba? Okay lang, maaga lang talaga ako dumating sa usapan namin. Mabuti pa doon na muna tayo sa kantin. Magkape tayo. Nako, mura lang ba mga tinda dito? Kasi ang laki ng opisina parang mamahalin ng mga tinda sa kantin. Mura lang, tsaka sagot ko naman eh. Ano? Wag na, nakakahiya. Ayos lang. Total magkakape din naman ako. Hindi pa nga tayo magkakilala, ililibre mo na ako. Ay, oo nga pala. Sorry, nawala sa isip ko. Kasi naman, na-mesmerize ako sa ganda mo eh. Palabiro ka pala talaga. Nako, totoo no? By the way, ako si Homer. Ako naman si Milet. O ayan, magkakilala na tayo. Kaya pwede na kitang ilibre. Ikaw talaga, sige na nga. Baka isipin mo suplada ako pag tumanggi ako eh. Yan! Tara na! Saan ba? Dito, tara. Ang laki nitong opisina, no? Oo, nung bago nga ako dito, naliligaw pa ako eh. Ilang taon ka na dito? 5 taon na. Intern lang ako dati tapos inabsorb na ako ng opisina. Nako, magaling ka siguro. Sakto lang. Humble ka pa. Teka nga pala, ano bang kailangan mo kay Mr. De La Paz? Baka magalit yun pag nakitang magkasama tayo. Nako, bakit naman siya magagalit? Hindi ba siya nanliligaw sa'yo? Si Mr. De La Paz? Hindi customer ko siya. May binibenta kasi akong alahas. Okay. Good. Bakit? Tsaka na, baka isipin mo hambog ako eh. Bakit naman? Kasi kung sasabihin ko na crush kita, baka mahambugan ka sa akin. Kaya itatago ko na lang muna. Sinabi mo na eh. Nasabi ko ba? Oo no, nakakainis ka. So anong sagot? Sagot? Sa tanong ko, Wala ka namang tinatanong kung pwede ba akong manligaw? Ikaw pala biro ka talaga. Seryoso nga, Grabe, ang bilis naman. manliligaw pa lang naman eh. Nako, mas mabuting kilalanin na muna natin ang isa't isa. Malay mo ba kung masama ang ugali ko? Mukhang hindi naman. Paano ka naman nakakasiguro? Ramdam ko. Gaya ng tindi ng nararamdaman ko sa'yo. Ayan, dinadaan mo na naman ako sa bilis Huwag ka mapipikon ha. Handa ako maghintay. Basta papayagan mo lang ako na manligaw. Paano kung may asawa na ako? Ha? May asawa ka na? Wala. Papadudot nakipagkwentuhan lamang ako kay Homer noong araw na yon kasi nakakahiya naman na hindi ko siya pansinin o iwasan ko siya dahil wala naman siyang ginagawa sa akin. Makulit si Homer pero hindi yung kulit na nakakaasar. Palabiro siya kaya ako naman na mababaw ang tawa ay walang pinalampas sa mga jokes niya. May paraan si Homer kung paano niya makukuha ang sagot sa mga tanong niya.
Ewan nga kung magaling ba talaga siya o mahina lamang ako, kaya kada tanong niya ay sinasagot ko na kaagad. Hindi doon natapos sa mga usapan namin ni Homer, Papa Dudut, dahil tinanong niya kaagad kung pwede daw ba siyang dumalaw sa amin. Ako naman kahit nagdadalawang isip ay napa-oo. Sa kanya tinanong kung saan ako nakatira. Late ko na naisip na naisahan niya ako kasi dapat tinanong niya muna kung saan ako nakatira bago siya nagtanong kung pwede ba siyang dumalaw. Pero hinayaan ko na lamang kasi masigasig talaga si Homer. Habang tumatagal ay mas nararamdaman ko naman na totoo siyang tao. Hindi siya manloloko dahil lahat ng sinabi niya ay tinupad niya, Papa Dudut. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Ilang buwan din ang lumipas at walang nagbago kay Homer. Hanggang isang araw, nangyayain niya akong lumabas, Papa Dudut. Kain ka lang ha. Sobra ka na. Ha? Bakit? Kasi pinapataba mo na yata ako eh. Hindi ka naman tabain. Kasi sa tagal na nating lumalabas, hindi ka naman nagbabago. Talaga ba? Oo, parang ako. Hindi magbabago. Ayan ka na naman sa mga pagka-cheesy mo ha. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Oo na nga. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Uy, wag kang ganyan. Mabuti na yung sigurado. Kasi baka iniisip mo pala, niloloko lang kita. Grabe ka, hindi naman. Ibig sabihin naniniwala ka sa akin? Ha? Oo. Ano? Oo. Hindi kita madinig. Nakakainis ka, oo nga. Uy, napipikon. Hindi kaya ako pikon. Hindi nga. Hindi nga. We, Nakakapikon ka naman eh. okay Tam, napipikon ka sa akin eh. Ngayon lang. Sorry na. Uy, hindi ako galit ah. Ewan kahit makulit ka, hindi ako nagagalit sa'yo. Bakit? Ewan ko nga. Imposible. Anong imposible? Imposibleng hindi mo alam Ang alin? kung bakit hindi ka naiinis sa akin. Nagugulahan na ako sa pinag-uusapan natin. Sorry, sana huwag ka magagalit sa akin. Hindi mabait ka naman eh. Uy, salamat. Uy, baka lumaki ang ulo mo ah. Siyempre, basta galing sa'yo, alam kong totoo. Nako, parang alam ko nang idudugtong mo dyan. Ano, Na kasing totoo ka ng pagmamahal mo sa akin. predictable na ba ako? Hindi naman, may pattern lang. Ha? Hindi tayo matutunawan sa pagkain ito eh. Sinasabayan kasi natin ng tawa. Oo nga. Sige, kain ka pa. May gusto ka pa bang iba? Ayan ka na naman eh. Sapat na tong in-order mo. Sapat na din na makita lang kita. Sabi ko na nga ba eh. Pero seryoso, matagal na din naman tayong lumalabas. Nag-uusap. Matagal na ako naliligaw. Kailan mo ba ako sasagutin? Ha? Alam mo naman na seryoso ako sa'yo. Alam mo na din kung gaano kita kamahal. Sana sagutin mo na ako. Pero ano? kasi Ano? Anong ano? Oo. Anong oo? Oo na nga. Ano? Talaga? Sinasagot mo na ako? Papa Dudut, nahiya ako bigla kasi napasigaw si Homer nang sagutin ko siya. Pero sa totoo lang, sa loob-loob ko ay pareho lang kami ng nararamdaman. Masayang masaya din ako nang sagutin ko siya. Mahal ko na talaga si Homer at wala akong duda doon. Matapos ang araw na yon, kung dati ay magkasabay lamang kaming maglakad. Nang mga sumunod na pagkikita namin, ay hinahawakan na niya ang kamay ko habang naglalakad. Hindi na ako naiilang kasi sinagot ko na naman siya, Papa Dudut. Pero matapos ko siyang sagutin ay umakyat na ang level ng mga tanong ni Homer. Sa totoo lang ay hindi na nga tanong kundi pagyayaya na. Gusto na ni Homer na magpakasal kami. Gusto na niya na magsama na kami, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yon, kahit na sobrang mahal na mahal ko na siya, ay sinabihan ko siya na pag-isipan ng mabuti
ang bagay na yon at huwag kaming magpadalos-dalos. Medyo nalungkot siya pero hindi naman siya nagalit. Masaya pa din kami noong buong araw na yon. Nakapamasyal, nakakain at nakapagkwentuhan. Pero hindi ko akalain noong gabi na yon ay may iba palang iniisip si Homer. Hindi ko napansin pero ipinasok pala niya ang kotse niya sa loob ng isang motel. Nasa loob na kami ng motel nang mapansin ko. Una ay nagulat ako. Natakot at saka nakaramdam ng galit. Papadudot na sampal ko si Homer at saka ako dali-daling lumabas ng kotse niya at naglakad papalabas sa lugar na yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko akalain na ipapasok niya ako sa lugar na yon nang hindi man lamang ako tinatanong. Papadudot, kahit mahal na mahal ko siya ay nakakagalit na parang wala siyang respeto sa akin. Hindi porke sinagot ko siya ay kasama na yon sa pag-oo ko sa kanya, papadudot. Siguro sobrang nagulat din siya sa sampal ko kasi noong lumabas ako ay ang tagal niya bago humabol sa akin. Siguro napahiya din siya sa ginawa niya. Papadudot, nagmakaawa si Homer noon at humingi ng tawad. Hindi ako kumikibo at wala naman akong ginagawa o sinasabi pero siguro sobrang guilty niya ay napaiyak siya habang humihingi ng tawad. Ramdam ko ang pagiging sincero niya sa paghingi ng tawad kaya dahil na rin siguro sa pagmamahal ko sa kanya ay pinatawad ko siya, papadudot. Bumalik kami sa kotse at umalis sa lugar na yon. Hindi pa din tumigil si Homer sa paghingi ng tawad at nagmamakaawa na huwag akong magalit sa kanya. Para matapos na ay sinabi ko ang laman ng dibdib ko. Sinabi ko ang galit ko at saka ko sinundan ang pagsasabi na hindi namin dapat gawin ang bagay na yon hanggang sa hindi kami nakakasal. Sumang-ayon naman si Homer habang humihingi pa rin ng tawad sa akin, papadudot. Sorry, Milet. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Ano bang pumasok sa utak mo? Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Nawawalan ka na ba ng respeto sa akin? Hindi mangyayari yun. Naisip mo ba na mangyayari to nung inisip mong ipasok ako sa lugar na yon? Hindi ako nag-iisip. Patawad. Nag-uusap naman tayo. Mas maiintindihan ko pa kung tinanong mo eh. Kaso yung basta mo na lang ako dinala doon? Hindi na mauulit. Hindi na talaga. Kasi kung uulitin mo pa ang ganon, siguro maglayo na lang tayo. Wag naman, Milet. Kakalimutan ko ang gabing to ah. Buburahin ko siya sa isip ko. Salamat, Milet. Pero kung maulit ito, kung may magawa ka pang tulad nito, magkalimutan na tayo. Pinapangako ko. Hindi na mauulit kahit kailan. Sinabihan na kita na hindi natin pwedeng gawin ang mga bagay na yun hanggang hindi tayo kasal. Oo. Ano bang mga plano mo? Sabihin mo na para alam ko kung saan ako lulugar. Hindi na kita pipilitin sa mga ayaw mo. Hihintayin ko na lang kung anong desisyon mo. Nakakausap mo naman ako kaya sabihin mo na lang ang mga nasa isip mo para mapag-usapan natin. Mas maganda yung nag-uusap kaysa naghuhulaan. Oo. O bakit ang tipid mo magsalita? Nahihiya ako sa ginawa ko. Madali lang kalimutan ng pagkakamali basta wag nang uulitin. Hindi na talaga. Kung ganyan ka magsalita, mas maaalala ko pa yung pangit na nangyari eh. Anong gagawin ko? Nakahingi ka na ng tawad. Nangako ka nang hindi na uulitin yon kaya ibalik mo na yung dating ikaw para mawala na yung tensyon na nangyari. Hindi ko alam kung paano bumawi. Ako na nga nagsasabi, kalimutan mo na at wag nang ulitin kaya bumalik na tayo sa dati. Oo. Anong oo? Salamat. Hindi yan ang gusto kong marinig. Yung palabirong ikaw ang gusto kong makausap ngayon. Mahal kita, Milet. Yan ang biro mo? Hindi biro yun. Gusto ko lang sabihin. Alam ko naman na mahal mo ko kaya bumalik ka na sa dati. Sige, pero pwede ba maya-maya na lang? Sige, naiintindihan kita. Salamat, Milet. Salamat sa lahat. Salamat din.
Ha? Saan? Salamat at hindi mo pinilit ang gusto mo. Salamat at naintindihan mo ko. Oo. Nawala lang ako sa sarili ko. May gagawin ka ba bukas? Wala. Punta tayo ng simbahan. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Anong gagawin natin sa simbahan? Magsuswimming. Ha? Natural magsisimba kasi linggo bukas. Akala ko. Ano naman yung akala mo? Wala. Sabihin mo na kasi baka yan na ang dahilan ng ikakagalit ko. Kasi Ano? akala ko magpapakasal na tayo eh. Ano? Papadudot mabuti na din at nangyari ang mga nangyari dahil simula noon ay mas lalong naging marespeto si Homer. Iniwasan niyang sumama ang loob ko. Hindi naman sa pabor lahat sa akin ang mga ginagawa niya pero ibinabalik ko din naman lahat ng pagmamahal niya. Iniiwasan namin ang magkatampuhan. Pag may napansin ang bawat isa ay itinatama agad namin. Naging mas suwabe ang relasyon namin. Dahil bukod sa pagmamahalan ay sobra na ang naging respeto namin sa isa't isa, Papa Dudut. Matapos ang pangit na gabing yon ay parang nagumpisang muli si Homer sa panliligaw at parang kinukuha niya muli ang loob ko para mahalin ko siya ng gaya ng dati. Sa totoo lang ay hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Ayaw ko lang uli kasi na masyado niyang maging kampante kaya may mga restrictions pa din ako sa kanya, Papa Dudut. Minsan nga ay masyado ng OA ang pagiging marespeto ni Homer kaya sinasabihan ko siya na maging totoo lang kami sa isa't isa. Kaya masasabi ko na mas lalong tumibay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Okay ka na ba? Oo, Tara na. tara. Uwi na ba agad tayo? Oo, Ayaw mo ba munang kumain? may niluto ako sa bahay. Doon na tayo kumain. Ayaw mong dumaan muna sa bake shop? May ginawa akong kakanin sa bahay. Tsaka na tayo mag-cake. Sige. Pero teka, may gusto ka bang bilhin sa bake shop? Tara, daan na tayo. Wala naman. Akala ko lang may gusto ka eh. Sure ka? Oo. Niluto kong paborito mo. Seafood pasta? Oo. Alam mo gumawa nun? Siyempre inaral ko. Para sa akin? Hindi, para sa kapitbahay. Ha? Siyempre para sa'yo. Inaral ko lahat ng paborito mo. Pero hindi ko naman sabay-sabay lulutuin. Wow! Nakaka-excite naman yan. Unang beses ko palang gumawa nun. Sana tama ang lasa. Kahit ano pang lasa nun, basta luto mo. Ay, wag ganun. Pag hindi masarap sabihin mo para ma-improve ko ang sarili ko. Yes, ma'am. Gusto ko, alam ko lutuin ang lahat ng paborito mo para pag gusto mo kumain, hindi na natin kailangan pa lumabas. Kung sa bagay, maganda yan. Sa tinagal-tagal ba naman nating lumalabas, alam ko na lahat ng paborito mong pagkain. Kailangan ko din palang aralin ng mga paborito mo. Hoy, hindi ganun yun ah. Walang gantihan dito, hindi porke alam kong gawin at iluto ang mga paborito mo dapat ganun ka na din. Hindi ba dapat ganun sa pagmamahalan? Dapat walang lihiman. Ayan, lumalalim ka na naman. Ikaw talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Mahal din kita. Alam ko. Oy, yung mga mata mo sa kalsada. Sorry. Ikaw kasi. Bakit ako? Ang ganda mo kasi, kaya napapatingin ako sa'yo. Tumigil ka nga, ayan ka na naman. Teka nga, hindi pala kita inuobliga na aralin ang mga paborito kong pagkain ha? Mabuti na yung alam ko lahat para sa pagdating ng panahon. Ano naman yung panahon na yan? Pagkasal na tayo. Oo nga no, Siyempre, gusto kong mapagsilbihan naman kita. huwag mo akong pagsilbihan. Ako dapat na nagsisilbi sa'yo. Siyempre, mas magiging madalas ako dapat sa bahay para paglutuan ka. Well, masaya yun. Konting panahon na lang naman ang hihintayin natin. Konting panahon? Oo, konting panahon na lang, baka kasal na tayo. Oo nga no. Teka,
Ano bang sinasabi mo? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Bakit? Ano bang pagkakaintindi mo? Na magpapakasal na tayo? Handa ka na ba? Handa na! Handang-handa! O edi magpakasal na tayo. Talaga? Oo nga. Woohoo! Uy, nagmamaneho ka. Ay, sorry! Papadudot matagal na rin naman ang relasyon namin kaya ako na din mismo ang nagsabi kay Homer na magpakasal na kami. Total sa nararamdaman namin na pagmamahal sa isa't isa ay doon din naman papunta yon, Papadudot. Isa pa ay nasa tamang edad na rin kami pareho at maayos naman ang kabuhayan namin. May trabaho siya at may negosyo ako. Kaya handa na kami. Nangyari na nga ang kasalan, hindi ganon kagarbo pero siniguro namin na masaya at memorable. Nandun lahat ng mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak at kaibigan. Lahat sila ay masaya para sa amin at kami naman ni Homer ay walang paglagyan. Ang saya sa nangyayaring yon. Saan pa ba naman mauuwi ang lahat pagkatapos ng kasal kundi sa naudlot na kagustuhan ni Homer noon. Diretso kami sa honeymoon pagkatapos ng reception. Kasal na kami kaya yun na ang katuparan ng pangako ko kay Homer. Naganap na nga po ang lahat ng gabing yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot gaya ng sinabi ko ay walang paglagyan ang saya naming dalawa ni Homer. Gaya ng sinabi ko ay palagi ko siyang ipinagluluto ng mga paborito niyang kainin. Marami din akong iba pang mga inaral para naman hindi magsawa si Homer dahil hindi pa ulit-ulit ang luto ko. Kung nung unang niyaya ako ni Homer sa motel noon ay muntik na kaming magkasira. Sa mga sumunod na pagkakataon ng pagyayaya niya ay napagbibigyan ko na siya, Papadudot. Napag-usapan naman din namin na kapag pagod kami ay hindi namin pipilitin ang isa't isa. Laging kinukwento ni Homer na sana ang unang anak namin ay lalaki. Pero kung babae man daw ay ayos naman din sa kanya. Pero hiling niya na lalaki muna sana. Lagi niya din sinasabi na kahit hanggang 3 o 4 na anak daw ang magkaroon kami. Pero ako pa rin daw ang magdedesisyon. Lumipas nga ang mahigit 6 na buwan na nagsisiping kami ay parang hindi pa rin ako nabubuntis. Nagtataka ako pero mas nagtataka si Homer. Tinanong pa niya kung umiinom ako ng contraceptive. Sinabi ko naman ay hindi, Papadudot. Milet, mag-usap nga tayo. Tungkol saan? Tinatanong mo pa. Sandali, Homer. Galit ka ba? Hindi ko alam, sabihin mo sa akin. Hindi kita maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Teka nga, ang gulo ng usapan na to. Tungkol saan ba to? Tungkol sa'yo. Ano? Ano bang ginagawa mo? Ano ba, Homer? Huwag mo nga akong lituhin. Ano bang sinasabi mo? Sige, wala akong sasabihin. Ikaw, may sasabihin ka ba? Sasabihin ano? Please naman, Milet, umamin ka na. Ano bang aaminin ko? Sabi mo dati walang lihiman. Wala nga akong nililihim sa'yo. Akala ko mahal mo ako. Mahal kita. Sinusumpa ko yan. Bakit mo pinipigilan ang gusto ko? Wala akong pinipigilan. Kung maaari nga lang lahat ng sabihin mo, oo na lang ako. Kaso minsan kailangan humindi eh. Ayun, Ano? Anong ayun? kaya pala ayaw mo kong pagbigyan. Homer naman, seryoso ka ba o kinukulit mo na naman ako? Mukha ba ako nagbibiro? Diretsuhin mo na ako. Bakit hindi ka pa nagbubuntis? Ha? Anong ha? Bakit? Hindi ko din alam, Homer. Anong hindi mo alam? Hindi. Niloloko mo ba ako? Hindi. Pwede ba yun? Pwede bang hindi mo alam katawan mo yan? Hindi ko nga alam. Umiinom ka nga ng pangontra. Hindi nga. Anong iniinom mo? Pampalaglag? Homer, ano ba yung sinasabi mo? Umiinom ka ng pampalaglag? Tigilan mo na yan. Sagutin mo tanong ko. Hindi ko gagawin yun. Pwes anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa.
Mahigit 6 na buwan. 7 buwan na halos. Hindi ka ba nagbubuntis? Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Bakit hindi ka ba buntis? Ewan ko. Akala ko ba handa ka na? Ayaw mo pa bang magbuntis? Sinabi ko naman sa'yo na handa na ako Gusto mo nang magbuntis, pero ayaw mo pang magkaanak? Sinabi ko na sa'yo ang sagot dyan. Napag-usapan na natin yan. Ulitin mong sinabi mo. Ano ba to, Homer? Gusto kong madinig sa'yo ang sinabi mo. Gusto ko na din magkaanak. Yun pala bakit mo kinukontra? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala nga akong ginagawa. Sige, pagbibigyan kita. Kung ano man yung ginagawa mo, tigilan mo na. Gusto ko na magkaanak. Ako din naman. Tigilan mo na yung panloloko mo. Hindi kita niloloko. Kung ganon, tara. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta sumama ka. Tara na. Papadudot yun ang araw na hindi ko makakalimutan. Isinama ako ni Homer sa doktor. Pilit niya akong ipina-check up para malaman niya kung may ginagawa akong pagpipigil sa pagbubuntis. Pero ibang naging resulta na ikinagulat namin pareho. Hindi daw ako magkakaanak dahil wala akong kakayahang magbuntis. Hindi ko po niloko si Homer dahil hindi ko din po alam na may ganon pala akong kondisyon. Kitang-kita sa mukha ni Homer ang pagkabigo. Para siyang pinagsakluman ng langit at lupa sa mga narinig niya. Kung masakit sa kanya, hindi man lang niya naisip na mas masakit sa akin yon. Papadudot, imbes na damayan niya ako ay nakipaghiwalay siya sa akin nung mismong araw na yon. Munti ko ding hindi nakayanin ang pagdating ng dalawang mabigat na pangyayari sa buhay ko. Ang malaman kong hindi ako magkakaanak at ang iwanan pa ako ng kaisa-isang lalaki na minahal ko ng sobra. Lumayo si Homer at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi na niya ako pinakinggan. Nawala na kami ng komunikasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon makalipas ang mahigit 10 taon, ay nakasalubong ko si Homer, Papadudot. Milet? Homer, ikaw ba yan? Ako nga. Ang laki ng pinagbago mo Nagpatubo ako ng balbas Bagay sa'yo. Salamat. Ikaw naman, wala kang pinagbago. Compliment ba yan? Oo naman. Binibiro lang kita. Salamat. Kamusta ka? Eto, ayos naman. Napalago ko na din yung negosyo ko. Sinong kasama mo? Nasa loob pa ng mall. Hinihintay ko nga siya rito May asawa ka na? Ikaw talaga, nagpapatawa ka. Seryoso ang tanong ko. Paano kung magkakaasawa kasal pa tayo? Oo nga. Karelasyon? Nako, kahit wala na tayo, takot pa din ako sa demanda, no? Demanda? Malay ko ba, demanda mo ako ng pagsama sa ibang lalaki. Biro lang. Kung ganon, sino yung hinihintay mo? Hindi ko siya asawa o karelasyon. 10 taon lang siya, no? Pasensya ka na sa tanong ko Ano ba? Ayos lang yun. Ikaw, may nakarelasyon ka ba? Ha? Anong ha? Huwag mong sabihin na offend ka sa tanong ko. Kasi kanina nung tinanong mo ako, sinagot ko ng diretsyo. Hindi naman. So wala din. Meron. O nasan siya? Wala. Nasa ibang bansa. Okay. May anak na kayo? Oo. 2. Masaya ako para sa'yo. Salamat. Saan ka pupunta ngayon? May bibilhin lang sa loob. Naku, nakakaabala na yata ako sa'yo. Hindi. Matagal din na di tayo nagkita. Masaya akong nakita uli kita. Ikaw talaga? Ikaw ang nang iwan. Ako, nandito lang naman ako. Hoy! Bakit ka malungkot? Biro lang yung sinabi ko Walang sarcasm doon. Galit ka pa ba sa akin? Nagalit ako, oo. Pero kung galit pa ba ako? Di na? Matagal na. Salamat. Patawarin mo ako sa nagawa ko dati. Hindi kita masisisi, pero sana naintindihan mo na din na hindi kita niloko. Hindi ko din alam ang kalagayan ko nun Naiintindihan ko na. Kaya, wag ka nang malungkot dyan.
Bilib ako sa'yo. Bakit naman? Nakuha mong patawarin ako kahit sobrang masakit ang ginawa ko sa'yo. Oh, ayan ka na naman. Babalik na naman tayo dyan. Kalimutan na nga natin yun. Salamat ulit. At paulit-ulit akong humihingi ng tawad. Okay na, move on na tayo. Teka, saan ka pala nanirahan nung umalis ka? Una sa probinsya ako nagpunta. Tapos ng ibang bansa ako. Doon ko nakilala si Ofelia. Siya yung nakarelasyon mo? Oo. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik na ako dito. Nagsama na kami ni Ofelia. Ang galing mong magtago Nandito ka lang pala pero hindi ka nakita ng kahit sino. Naiinggit nga ako sa'yo eh. Bakit naman? Kahit masakit ang ginawa ko sa'yo, napatawad mo ako. At masaya ka na ngayon. Kalimutan na natin yun. Matagal na yon. At isa pa, masaya ka na din naman sa buhay mo ngayon. Sana. Ano? Papa Dudut, may malaking lungkot pala sa puso niya si Homer. Kaya pala nasa ibang bansa ang nakarelasyon niya ay iniwan siya. Isinama nito ang 2 nilang anak at hanggang sa oras na yon ay hindi niya pa din alam kung nasaan sila. Nagtago ang babae kasama ang mga anak nila at hindi niya din alam ang dahilan ng pang-iiwan nito. Pero ang balita niya ay sumama daw ito sa dating karelasyon. Kung gaano ako kagaan noong nagkwekwentuhan kami ay bigla akong nalungkot ng sobra sa mga nadinig ko. Nakakaawa din ang sinapit ni Homer, Papa Dudut. Habang nakikiramay ako sa kanya, ay may biglang tumawag sa akin ang mama. Siya ang batang sinasabi ko na hinihintay ko. Papa Dudut, makalipas ang 1 taon matapos kaming nagkahiwalay ni Homer ay nag-ampon ako ng 6 na buwan na sanggol at siya nga ang batang lalaki na tumatawag sa akin ng mama. Nagulat pa si Homer kasi imposible nga naman na magkaanak ako, pero ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Na nag-ampon ako at sinabi ko din na alam na ng bata ang sitwasyon niya. Dahil para sa akin ay mas magandang walang nililihim sa bata. Pero hindi naman nagbago ang lahat. Kahit na inampung ko lamang siya ay para niya akong tunay na ina. Nakita ko ang paghanga sa akin ni Homer sa mga nadinig niyang kwento. Pero isang tanong ang ikinagulat ko at hindi ko inaasahan. Tinanong niya kung pwede daw ba kaming magkabalikan. Hindi ko alam ang sasabihin noong una pero mas maganda talaga ang maging diretsyo at totoo. Hindi ko na po tinanggap ang pakikipagbalikan ni Homer kasi masaya na po ako sa buhay ko kasama ang anak ko. Sinabi ko na lang po na lagi ko siyang isasama sa dasal ko na maging masaya na rin siya at makita na rin niyang muli ang mga anak niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay may napulot na aral ang inyong mga tagapakinig. Salamat sa Barangay LS 97.1 sa pagbibigay daan sa aking nakaraan na maitampo sa nangungunang Barangay Love Stories. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Milet. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.